Ano ang mangyayari kapag isang binata ang nahulog ang loob sa isang aswang, at dala-dala niya ang misteryosong anting-anting ng sto? Ninyo, isang kwento ng lihim, sumpa at hustisya ang magbubukas. Handa ka na bang sumilit sa madilim na mundo kung saan naglalaban ang tao at halimaw? Tuklasin ang nakakatakot at nakakabagabag na katotohanan sa likod ng anting-anting na ito, dahil ang kwento ay hindi matatapos sa inaasahan mong wakas. Manatili hanggang dulo at tuklasin kung sino ang tunay na tagapagdala ng liwanag sa gitna ng dilim. Gabing madilim. Walang buwan. Ang mga bituin ay tila natatakot ding sumilip. Sa isang baryong liblib sa Capiz, may binatang ang pangalan ay Elias. Tahimik, matipuno at may kakaibang hilig sa mga misteryo ng mundo. Mahilig siyang mag-isa sa kagubatan, naghahanap ng halamang gamot. Ngunit gabing iyon, iba ang pakiramdam niya. Parang may mga matang sumusunod sa bawat galaw niya. Pumasok siya sa isang parte ng gubat na ni minsan ay hindi niya tinahak. Hangin ay malamig. Ang mga dahon ay parang may bulong. Sa gitna ng kagubatan, may nakita siyang babae. Maganda. Maputlang mukha, mahahabang buhok, at mga mata na parang humihigop ng kaluluwa. Anong ginagawa mo rito? Tanong ng babae, malamig ang tinig. Hindi makasagot si Elias. Nabighani siya sa kagandahan nito. Ikaw, ang unang lalaking hindi natakot sa akin, sabi ng babae. Lumapit ito. Ang lupa sa ilalim nila ay parang lumalalim. Ang mga puno ay yumuko. Tila ba kinikilala ng kalikasan ang nilalang na ito? Nagpakilala ang babae. Ako si Marta, bulong niya. Elias, sagot ng binata, kahit ang boses niya ay nanginginig. May kakaiba kay Marta. Amoy insenso at dugo. Mula sa lailayan ng kanyang saya, may sumilip na itim na balahibo. Ngunit tila binulag si Elias ng kanyang paghanga. Hindi niya alintana ang mga senyales. Naging malapit sila. Lingid sa kanya, gabi-gabi ay dumadalangin si Marta sa ilalim ng punong balete. May hawak siyang anting-anting ng sto. Ninyo, balot sa pulang tela at may mga bulong sa hangin habang nakataas ito sa liwanag ng kandila. Isang gabi, niyaya ni Marta si Elias sa kanyang bahay sa gitna ng kakahuyan. Maliit, gawa sa kawayan, ngunit tila laging malamig kahit walang hangin. Pumasok si Elias. Amoy usok ng palaspas at nabubulok na karne. Sa loob, may mga larawan ng sto. Ninyo, ngunit lahat ay nakabaligtad. May altar na may dugo pa sa sahig. Biglang bumigat ang katawan ni Elias. Parang pinipiga ang kanyang utak. Nakita niyang nagbago ang anyo ni Marta. Tumubo ang mahahabang kuko. Lumutang ang katawan niya sa ere. Mula sa kanyang bibig ay lumabas ang mahabang dila, parang ahas. Hindi siya tumili. Hindi siya makagalaw. Sa sulok ng mata niya, may nakita siyang isa pang nilalang. Matanda, sunog ang balat, may mga sugat na hindi nagsasara. Nasa iyo na ang kanyang puso, Marta, sabi ng matanda. Napalingon si Marta kay Elias. Minahal mo ako, Elias. At sa pagmamahal mo, ako'y muling lalakas. Isinabit niya ang anting-anting sa lig niya. Nagsimulang umuga ang buong bahay. Narinig ni Elias ang sigaw ng kanyang ina sa kanyang isipan. Isang sigaw ng babala. Ngunit huli na. Mula sa dibdib niya, naramdaman niyang may tumusok. Isang matalim na kuko. Dumaan ito sa balat, sa laman, sa puso. Napatitig si Elias kay Marta. At doon niya nakita na umiiyak ito. Mga luha ng dugo. Kung ibang daan lang ang tinahak natin, Elias, bulong ni Marta. Ngunit ang gabi ay sadyang para sa mga nilalang na nilamon ng dilim. Ang liwanag ng kandila ay biglang lumakas. Naglaro ang mga anino sa dingding, mga hugis na nilalang na hindi tao. Sumabog ang malamig na hangin mula sa bukas na bintana. Ang mga larawan ng sto. Ninyo ay nagsimulang umiyak ng itim na likido. Nahulog si Elias sa sahig, duguan, nanginginig, ngunit buhay pa. Bakit mo ako pinili? Bulong niya, halos hindi marinig. Lumuhod si Marta sa tabi niya. Ang dila niya ay unti-unting bumalik sa loob ng bibig. Ang kanyang anyo ay nagbalik sa dati, maganda, maputi, mahinhin. Sa mundong ito, walang espasyo para sa pag-ibig ng gaya natin, sagot niya. Mula sa altar, humakbang ang matandang sunog ang balat.
May hawak itong itak na may ukit ng sinaunang baybayin. Wala nang atrasan, Marta, mariing sabi nito. Kung talagang mahal mo siya, isakripisyo mo siya. Ang puso ng nagmamahal ay mas masustansya. Tumayo si Marta. Hinawakan ang anting-anting sa kanyang lig. Nagningning ito. Umalingaw-ngaw sa buong paligid ang sigaw ng daan-daang kaluluwa. Parang may sunog sa hangin. Sa mata ni Elias, may kumikislap na liwanag mula sa anting-anting. At biglang, tumigil si Marta. Itinaas ang anting-anting. Humarap sa matanda. Siya ang pinili ko, bulong niya, tinig ay puno ng galit at pagod. Sa isang iglap, itinulak niya ang anting-anting sa noo ng matanda. Isang sigaw na parang mula sa kailaliman ng impyerno ang sumabog. Nasunog ang balat ng matanda. Nagliyab ang kanyang katawan, unti-unting naging abo. Ngunit kasama ng matanda, sumigaw din si Marta. Nasunog ang kanyang balat. Ang kanyang katawan ay tinangay ng apoy na berde ang kulay. Elias, huli niyang sigaw. Nahulog ang anting-anting. Tumigil ang hangin. Tumigil ang mga anino. Tumigil ang lahat. Tahimik. Dahan-dahang bumangon si Elias. Sugatan. Malamig ang pawis. Sa harap niya, abo. At sa gitna nito, nakalagay ang anting-anting ng sto. Ninyo. Basang-basa sa luha at dugo. Inabot ni Elias ang anting-anting. Mainit pa ito, tila may pulso. Parang may buhay. Sa sandaling iyon, parang bumalik ang lahat ng alaala. Ang mga sulyap ni Marta. Ang halakhak niya sa ilalim ng buwan. Ang haplo sa gabi ng lamig. Ngunit ngayon, wala na siya. Nais niyang sumigaw, pero walang lumabas na tinig. Tanging ang tibok ng puso niya ang naririnig. Lumabas siya ng kubo. Ang mga puno ay tahimik na muli. Ang mga ibon ay hindi pa rin kumakanta. Parang lahat ay nagluluksa. Sa tabi ng ilog. Sa tabi ng ilog, nakita niya ang refleksyon ng kanyang mukha. Maputla. May mga bakas ng luha at dugo. Ngunit sa liig niya, kusa nang nagsabit ang anting-anting. Parang tinanggap na siya nito. Parang bahagi na siya ng sumpa. Sa tubig, may gumalaw. Isang aninong mabilis na lumusot sa ilalim. Malamig ang hangin. May pabulong na tinig sa likod niya. Elias T. Tinig ni Marta. Mula sa hangin. O mula sa kanyang isip. Hindi niya alam. Naramdaman niyang may mainit na dumaloy sa kanyang mga ugat. Parang apoy na dahan-dahang gumagapang mula sa dibdib. Biglang bumigat ang anting-anting. Umilaw ito. At sa loob ng liwanag, nakita niya si Marta. Nakangiti. Ngunit umiiyak. Ang pagmamahal mo ang nagligtas sa akin. Ngunit ang sumpa sa iyo na ngayon. Suminghap si Elias. Ang kanyang balat ay nagsimulang kumulo. May mga ugat na naging itim. Ang mga kuko niya ay humaba. Ang kanyang mga mata ay naging dilaw. Isang kirot ang bumalot sa kanyang buong katawan. Hindi na siya makasigaw. Hindi makatakbo. Hindi makatakas. At sa malamig na gabi ng kagubatan, isinilang ang bagong nilalang. Hindi tao. Hindi rin ganap na halimaw. Bagong tagapagdala ng anting-anting. Bagong tagapagbantay ng kagubatan. Bagong kasangkapan ng mga lihim na matagal nang nililimot ng mundo. Ang mga hayop sa gubat ay biglang natahimik. Parang kinilala nila ang bagong presensya. Si Elias, na dati tao, ngayon isang nilalang na may matangkayang makita ang dilim sa puso ng bawat nilalang. Lumakad siya sa ilalim ng mga punong nagdadala ng alaala ni Marta. Sa bawat yapak niya, nalalanta ang damo. Ang anting-anting ay kumikislap tuwing may nilalang na nagtatago sa dilim. Sa unang gabi ng kanyang bagong anyo, may mga nawala na agad sa baryo. Isang bata. Isang mangingisda. At isang pulubi na matagal nang nagsasabing may aswang sa silong ng simbahan. Nagsimula ang mga bulong. May bagong halimaw. Hindi ito tulad ng dati. May dala siyang sto. Ninyo pero siya ang nagpaparamdam ng kasamaan. Hindi alam ng mga tao na si Elias ay hindi basta halimaw. Isa siyang nilalang na may alaala ng pag-ibig. Ngunit ngayon, ginagabayan ng anting-anting na puno ng kapangyarihan.
at ng kerot, at ng pagkabigo. Minsan, sa hating gabi, umuupo siya sa ilalim ng punong balete. Tinitingnan ang buwan. At sa bawat pagtilaok ng manok sa madaling araw, maririnig ang bulong ng kanyang tinig. Martaji. Martaji. Habang sa malayo, isang bagong biktima ang hindi na nakakauwi. Isang gabi, may batang babae na nawala sa tabi ng ilog. Ang pangalan niya ay Lira. 7 taong gulang. Mahilig sumayaw sa ulan at manghuli ng tutubi. Huling nakita siyang sumusunod sa isang boses na parang awitin ng duyan. Halika, halika, Lirat. Ang boses ay malambing, pino at puno ng pangako. Ngunit ang gabing iyon ay walang ulan. At ang mga tutubi ay natulog na. Kinabukasan, natagpuan ang sapatos ni Lira sa ilalim ng punong balete. Wala ang bata. Ngunit may bakas ng paa sa putik. Malalaki. Mabigat. At may iisang direksyon papasok sa kakahuyan. Ang mga matatanda sa baryo ay muling natakot. Nagbalik ang mga lumang dasal. Ang simbahan ay muling binuksan kahit luma na ang bubong. Isinabit muli ang bawang sa bintana. Ngunit si Elias, o ang nilalang na dati Elias, ay naroon pa rin. Hindi siya umalis. Sa tuwing may nawawala, tila mas lumalakas ang liwanag ng anting-anting. Parang sinusupsop nito ang takot ng mga tao. Sa kanyang isipan, may 2 tinig na naglalaban. Isa'y boses ni Marta, malambing, mapag-aruga. Isa'y boses ng matandang sinunog ng kanyang kamay, malupit, malamig. Ikaw na ngayon ang hukom. Ikaw na ang tagapagdala ng hustisya na walang batas. Ang bawat puso ng tao ay may kasalanan. Elias, piliin mo kung sino ang ililigtas. Ngunit isang gabi, sa gitna ng kanyang paglalakad, may nakita siyang liwanag. Isang batang umiiyak. Si Lira. Buo. Buhay. At nakaupo sa tabi ng isang bangkay ng isa sa pinakakilalang politiko sa bayan. May sugat ito sa dibdib. Hinukay ang puso. Sa kanyang kamay, hawak ni Lira ang punit na pahina ng isang dayari. May mga salita doon na isinulat ng kanyang ina bago ito nawala 5 taon na ang nakalipas. At kung ako man ay di na makabalik, sana ang halimaw na kinatatakutan nila, siya rin ang maging tagapagligtas mo. Napahawak si Elias sa kanyang dibdib. Ang puso niya ay mabigat. Hindi dahil sa galit, kundi sa tanong na hindi niya kayang sagutin. Halimaw ba talaga siya? O siya na ang katarungan na tinanggihan ng mundong makasalanan? Tumayo si Elias sa harap ni Lira. Ang kanyang anino ay humaba sa liwanag ng buwan. Ang mga mata niya ay kumikislap ng dilaw, ngunit may bakas ng lungkot. Si Lira ay hindi umiwas. Hindi tumakbo. Tinitigan niya si Elias, mata sa mata. Ikaw po ba ang halimaw na sinasabi nila? Tanong ng bata, walang takot, puno ng inosente. Hindi agad sumagot si Elias. Ang hangin sa paligid nila ay tila huminto, nakikinig. Sa kanyang dibdib, naramdaman niya ang tibok ng puso, hindi kanya, kundi mga pusong nawala na. Mga sigaw na hindi narinig. Mga dasal na hindi sinagot. Hindi ko alam, mahina niyang tugon. Pero bakit mo ako iniligtas? Tanong muli ng bata. Suminghap si Elias. Tumingala sa langit na punang ulap. Dahil may mga bata na tulad mo na hindi dapat magdusa sa kasalanan ng matatanda. Bumangon si Lira at lumapit. Hinawakan ang kanyang kamay. Mainit ang palad ng bata, tila may buhay na bumabalik sa kanyang katawang nilamunan ng dilim. Sa sandaling iyon, ang anting-anting sa kanyang liig ay pumintig. Mabilis. Sunod-sunod. Parang tumutol sa kanyang ginawa. Parang humihingi ng bagong sakripisyo. Ngunit sa halip na sundin ito, tinanggal niya ang kwintas. Inilagay sa kamay ni Lira. Ang apoy na berdeng kumikislap ay biglang naglaho. Ang paligid ay tila gumaan. Bantayan mo ito, sabi niya. Pero huwag mong hayaang lamunin ka ng galit. Naiwan si Lira, nakatitig sa anting-anting na parang bato, ngunit may init ng puso. Habang si Elias ay lumakad palayo sa kakahuyan. Ang kanyang anino ay unti-unting lumiit. Ang mga mata niyang dilaw ay nagdilim. At sa huling hakbang niya sa gubat na iyon, isang huni ng ibon ang muling narinig. Unang beses matapos ang mahabang gabi. Ngunit sa likod ng lahat ng katahimikan, may isang bulong na hindi nawala.
Minsan ang halimaw ay naging tao rin. At sa mundong ito, ang katarungan ay minsang naglalakad sa anyo ng nilalang na hindi kayang tanggapin ng liwanag, ngunit hindi kailanman itinakwil ng dilim. Lumipas ang mga araw. Ang katahimikan sa baryo ay bumalik, ngunit hindi tulad ng dati. Tahimik, ngunit laging nagbabantay. Tahimik, ngunit may iniintay. Si Lyra, araw-araw ay dinadalaw ang punong balete. Doon siya naupo, hawak ang anting-anting na tila may sariling paghinga. Hindi na siya naglalaro sa ulan. Hindi na siya nanghuli ng tutubi. Sa kanyang murang edad, bitbit na niya ang bigat ng isang sumpang hindi para sa bata. Minsan sa gabi, habang natutulog ang buong baryo, bumubulong ang hangin. Lirati! Lirati! Boses ni Elias, buo ngunit malayo. At bawat ulit ng pangalan niya, ang anting-anting ay umiinit. Parang tinatawag muli ang kapangyarihang naipasa. Isang gabi, habang siya'y natutulog sa sahig ng kanilang kubo, biglang lumamig ang paligid. Nagising siya. Bukas ang pinto kahit isinara niya ito. Sa labas, may nakatayong lalaki sa ilalim ng ulan. Matangkad. Nakaputing barong. Basang-basa. Ngunit walang anino. Papa, mahina niyang tanong. Ngunit ang lalaki ay ngumiti lamang. At mula sa ngiting iyon may tumulo, luha ng itim na likido. Biglang umilaw ang anting-anting. Mainit. Masakit. Parang nagbabaga sa kanyang palad. Nang tingnan niyang muli ang lalaki sa labas. Wala na ito. Ngunit sa pintuan may naiwan. Isang marka sa kahoy. 3 letra, D. Elias. Marta. Lyra. 3 pangalan. 3 kapalaran. 3 susi sa isang sumpang hindi pa tapos. Sa kanyang puso, unti-unting sumisibol ang tanong. Kung si Elias ay nilamon ng dilim, at ang anting-anting ay nasa kanya na, babalik pa ba ang halimaw? O siya na mismo ang magiging susunod? Ang buwan ay muling sumikat, mapula, malamlam. At sa ilalim ng liwanag nito, ang bata ay tumayo. Nakatitig sa gubat. Tahimik. Nakangiti. Sa kanyang ngiti, may halong hiwaga. Hindi ngiti ng inosente. Kundi ng isang batang unti-unti nang naunawaan ang lakas na hawak niya. Lumakad si Lyra patungo sa punong balete. Wala siyang takot. Ang mga dahon ay kumikilos sa bawat hakbang niya, parang sumasaludo. Pagdating sa ilalim ng pun, inilapag niya ang anting-anting sa ugat nito. Pumikit siya. At sa kanyang murang tinig, nagsimulang bumigkas ng salitang hindi niya kailanman itinuro. Mga wikang luma, tinanggal sa alaala ng bayan. Sa dugo ng mga nawala. Sa sigaw ng mga hindi pinakinggan. Sa halimaw na naging tao. Buksan ang daan. Umihip ang hangin, malakas, paikot, halos tanggalin siya sa pagkakatayo. Nag-iba ang langit. Ang mga ulap ay umitim. May gumalaw sa ilalim ng lupa. Lumabas ang ugat, paikot sa kanyang paanan. Isang sigaw mula sa kailaliman ang bumasag sa gabi. Mata ng punong balete ay bumuka. Mata, pula, basa, galit. Ngunit hindi si Lyra ang takot. Ang mata ay tumitig sa kanya, parang sinusuri ang kaluluwa niya. At nang walang makitang alinlangan sa puso ng bata. Dahan-dahang tumigil ang hangin. Ang lupa ay kumalma. Ang pun ay bumalik sa anyong bato at kahoy. Ngunit sa gitna nito, lumitaw ang isang bagay. Isang kahon na gawa sa buto. May ukit sa takip, hugis ng puso, at sa gitna nito, ang sto. Ninyo, nakatawa. Binuksan ito ni Lyra. At sa loob, isang sulat, nakasulat sa lumang papel. At isang kuko, itim, matulis. Sulat ni Marta. Kung darating ang panahon na ikaw ay tatawagin. At ang puso mo'y mahaluan ng sakit at pagnanasa sa katarungan. Alalahanin mong hindi lahat ng halimaw ay masama. At hindi lahat ng tao ay inosente. Hawak ang kuko at sulat, muling tumayo si Lyra. Sa kanyang likod, muling bumukas ang mata ng balete. Ngunit ngayon, hindi galit. Nagbabantay. Saksi. At sa unang pagkakataon, bumulong si Lyra pabalik. Handa na ako. Mula sa dilim ng kagubatan, may mga matang sumilay. Lumuhod ang mga anino.
At sa gitna ng malamig na gabi, isang bagong pangalan ang binigkas ng hangin. Lakambini ng mga nilimot. At ang kwento ng halimaw, ng anting-anting at ng batang walang takot ay nagsisimula pa lamang. Sa pagsikat ng araw kinabukasan, tahimik ang buong baryo. Walang nakapansin sa pagbabagong nangyari sa kagubatan. Ngunit sa mga hayop, sa hangin, at sa mga ugat ng lupa, may naramdaman silang bago. Isang puwersa na hindi na si Elias. Isang lakas na bata pa, ngunit malalim na ang ugat sa lupaing ito. Si Lyra. Ang batang minsang naglaro sa ulan, ngayoy tagapagmana ng anting-anting. At tagapagsimula ng panibagong kabanata ng takot at katarungan. Mula sa punong balete, nagsimula siyang gumuhit sa lupa. Mga simbolong may kahulugan. Mga linyang bumubuo ng sagradong bilog. Isang portal para sa mga espiritong ipinagtabuyan ng simbahan, nilimot ng lipunan at inilibing ng kasaysayan. Sa bawat guhit, may pangalan siyang binibigkas. Mga nawawala. Mga biktima. Mga kaluluwang humihingi ng hustisya. At isa-isa, nagsidating ang mga ito. Mga aninong may mata walang katawan. Mga bangkay na nanatiling buhay sa alaala ng mga naiwan. Lumuluhod sila sa gitna ng bilog. Nakatitig kay Lyra. Tahimik. Nag-aantay ng kanyang utos. Ngunit si Lyra ay hindi nagmamadali. Lumuhod din siya. Hinawakan ang lupa. Bumulong. Kung kayo'y hindi pinakinggan noon, ako ang magiging tinig ninyo ngayon. Sa kanyang paligid, ang lupa ay umilaw. Berde, asul, at lilang apoy na hindi nasusunog. Sa gitna ng apoy, bumangon ang isang figura. Hindi halimaw, hindi tao. Isang nilalang na binubuo ng abo at alaala. May mukha ni Elias. Ngunit walang emosyon. Bata, anito, anong nais mong gawin sa kapangyarihang ito? Tumingin si Lyra sa kanya, matatag. Ang mga taong ginamit ang relihiyon para manakit ang mga pumatay at nagtago sa batas ang mga nagkubli sa kabanalan pero may dugo sa kamay. Hahanapin ko sila. Isa-isa. Napangiti ang nilalang na si Elias. Mabigat, ngunit may galak. Kung gayon ikaw na nga. Isang huni ng kampana ang narinig mula sa malayo. Mula sa simbahan ng baryo. Walang nagsindi ng kampana. Walang misa. Ngunit ang tunog nito ay tila babala. Sa bawat pagtunog, isang nilalang ang lumalabas sa kagubatan. Tahimik. Hindi humihinga. Hindi nabubuhay pero hindi rin patay. Tagasunod ni Lyra. At sa unang gabi ng bagong buwan, ang unang pangalan ay binigkas. Ponciano del Fierro. Alcalde. Mapang-abuso. Nagtago sa dasal pero pumapatay sa dilim. At sa mismong oras na iyon, sa bahay ng alkalde, sa gitna ng kanyang panaginip, isang batang babae ang lumapit sa kanya. Basang sapatos. Nakangiti. At may anting-anting na umaapoy sa kanyang kamay. Ang mga mata ng alkalde ay lumaki sa takot. Sinubukan niyang tumakas, ngunit ang katawan niya ay naging mabigat. Hindi siya makagalaw. Ang batang babae ay lumapit ng dahan-dahan. Alkalde, bulong niya, ang hustisya ay darating. Ang anting-anting na hawak niya ay sumiklab ng apoy na berde, sumalubong sa bawat taksil na dugo sa puso ng alkalde. Sa bawat kisap mata, naramdaman nito ang lahat ng sakit na naidulot ng lalaki sa bayan. Sa bawat pagliyab, bumabalik ang mga alaala ng mga pinarusahan, niloko at pinahirapan. Nawala ang takot sa mga mata ng alkalde. Napalitan ito ng pagsisisi. Para sa mga biktima, patuloy ang batang babae, hindi na muling magtatago ang kasamaan. At sa huling sandali ng kanyang panaginip, nakita ng alkalde ang anyo ni Elias, hindi na bilang halimaw, kundi bilang tagapagbantay ng hustisya. Paghaharian ng kadiliman, panahon mo na magtapos. Sumiklab ang apoy ng anting-anting sa buong silid. Nawala ang alkalde sa kanyang kama. Pagmulat ng mga mata ng mga taga-baryo, ang kanyang bahay ay natagpo ang walang tao. Ngunit sa pintuan, nakasabit ang anting-anting ng sto. Ninyo. Mula sa malayo, ang huni ng hangin ay nagdala ng isang bulong. Ang paghuhukom ay nagsisimula na. Sa mga sumunod na gabi, unti-unting nagising ang takot sa baryo. Hindi na ito simpleng pangamba. Ito ay pag-asa at pagkakaisa.
Sa ilalim ng mga buwan na mapula, mga tao'y nagtipon-tipon. Nang walang takot, nagkwento sila tungkol sa mga nagawang mali. Mga lihim na matagal nang itinatago. Si Lyra, na ngayon itinawag na Lakambini, ay naroroon. Hindi siya nilapitan ng sinuman ng walang respeto. Mga mata niya ay puno ng tapang at pag-unawa. Sa bawat kwento, kumikislap ang anting-anting. Parang sinisipsip nito ang bawat kasinungalingan at pagtataksil. Isang gabi, may isang matandang babae ang lumapit kay Lyra. Hawak niya ang isang lumang krus na yari sa kahoy at bakal. Bata, may dala akong alaala ng nakaraan. Ito ang susi para matigil ang sumpa. Ngunit hindi ito kayang buksan ng sinuman kundi ikaw. Tinanggap ni Lyra ang krus. Hinawakan ito ng mahigpit. Naramdaman niya ang lamig at init na nagsasalubong. Handa na akong harapin ang dilim. Ang punong balete ay muling nagningning sa gabi. Ang hangin ay nagdala ng mga bulong. At mula sa dilim, lumitaw ang isang anino. Hindi ito si Elias. Hindi rin si Marta. Ito ay isang nilalang na matagal nang nawala sa alaala. Ngunit ngayon, muling babalik. Tagapangalaga ng sumpa. Tagapagdala ng hustisya na di nauubos. Ang tunay na anting-anting ng sto. Ninyo. At si Lyra, ang Lakambini, ay lalaban para sa kinabukasan ng kanilang bayan. Ang anino ay dahan-dahang lumapit kay Lyra. Kumikislap ang mga mata nito ng pula at dilaw. Ikaw ang pinili, wika nito, upang tapusin ang kwento ng dugo at dilim. Ngunit may babala, hindi sapat ang lakas ng anting-anting kung ang puso mo ay naglalaman ng galit. Si Lyra ay humarap sa anino. Huminga ng malalim. Hindi ako magiging halimaw tulad ng mga dati. Ang kapangyarihan ko ay para sa mga walang tinig. Para sa mga biktima. Tumango ang anino. Ngayon, ikaw ang bantay. Ngunit sa bawat pagpili mo ng hustisya, may kapalit na dusa. Sa pagsapit ng gabi, naramdaman ni Lyra ang bigat ng responsibilidad. Sa bawat yapak niya, nag-iiwan siya ng liwanag. Ngunit sa likod ng liwanag, may mga matang nakamasid. Mga matang naghahanap ng pagkakataon upang muling lumitaw ang kadiliman. Hindi natatapos ang kwento. Bagkus, ito ay patuloy na laban. Laban ng tao, ng halimaw, ng hustisya at ng sumpa. At sa puso ni Lyra, alam niya. Hindi siya nag-iisa. Sa paglipas ng mga buwan, si Lyra ay unti-unting lumalakas. Hindi lamang dahil sa anting-anting, kundi dahil sa pag-asa ng mga tao. Ang mga naunang takot ay napalitan ng pananalig. Ngunit sa likod ng mga mata ni Lyra, may lihim na pasanin. Mga alaala ni Elias at Marta, mga kwento ng pagkakanulo at sakripisyo. Isang gabi, habang naglalakad siya sa gilid ng ilog, naramdaman niya ang malamig na hangin. Bigla niyang nakita ang isang anino na sumusunod sa kanya. Hindi ito tulad ng dati. Ito ay mas mabilis, mas mapanlin lang. Hindi niya ito makita ng malinaw, ngunit naramdaman niyang ito ay bahagi ng kanyang nakaraan. Tapos na ba ang lahat? Tanong niya sa hangin. Walang sumagot. Ngunit ang anting-anting sa kanyang liig ay kumislap ng maliwanag. Parang nagbabala. Mabilis na dumilim ang paligid. At sa gitna ng kadiliman, isang tinig ang muling narinig. Hindi pa. Hindi kailanman. Ang tinig ay malamig at puno ng puot. Nagmula ito sa anino na unti-unting lumapit kay Lyra. Hindi mo pa natatapos ang iyong misyon, wika ng anino. Ang sumpa ay hindi lang sa mga makasalanan, kundi pati sa mga nagtatangkang magdala ng liwanag. Nilapitan siya ng anino hanggang halos maabot ang kanyang balikat. Ngunit hindi natakot si Lyra. Pinisil niya ang anting-anting sa kanyang lid. Hindi ako magpapadala sa takot o galit, sagot niya, matatag. Ang kapangyarihan ko ay mula sa puso ng mga inosente. At para sa kanila, patuloy akong lalaban. Biglang sumabog ang liwanag mula sa anting-anting. Ang anino ay parang nasunog sa liwanag. Sumigaw ito ng isang malakas na ungol bago tuluyang nawala. Tahimik ang paligid. Nagmistulang ang buong kagubatan ay huminga ng maluwag. Si Lyra ay nakatayo, nag-iisa ngunit hindi mag-isa. Alam niyang marami pang hamon ang darating. Ngunit handa na siya. Dahil siya ang lakambini ng anting-anting ng sto. Ninyo. At ang kwento ng bata at halimaw ay patuloy na susulat ng bagong kabanata.
Sa muling pagsikat ng buwan, si Lyra ay bumalik sa punong balete. Dito niya naramdaman ang tunay na kapangyarihan ng anting-anting. Hindi lamang ito pangontra sa halimaw, kundi sandigan ng pag-asa. Sa paligid, mga anino ng mga naunang biktima ay nagtipon. Hindi na sila mga nilalangang takot, kundi mga gabay. Tinulungan silang unti-unting maibalik ang balanse ng mundo. Ngunit sa puso ni Lyra, may bagong tanong. Kung ang kapangyarihan ay dalhin, paano niya mapipigilan ang sarili na hindi mawasak ng sariling galit? Isang malamig na hangin ang dumaan. At sa loob ng hangin, isang bulong ang sumagi. Ang tunay na laban ay hindi sa labas, kundi sa loob mo. Si Lyra ay yumuko sa lupa. Hinawakan ang anting-anting. At sa puso ng kagubatan, nagsimula siyang magdasal. Hindi para sa kapangyarihan. Hindi para sa paghihiganti. Kundi para sa kapayapaan. Para sa bayan na kanyang minamahal. At habang siya'y nagdarasal, ang mga bituin sa langit ay kumislap. Parang bumabati. At sa bawat kinang, naramdaman ni Lyra. Hindi siya nag-iisa. Hindi kailanman. Ngunit sa kabila ng kapayapaan na bumabalot sa gabi, may kakaibang pakiramdam si Lyra. Parang may malamig na hangin na dumaan, dala ang mga matang sumusubaybay. Hindi ito ang karaniwang takot. Ito ay isang babala. Mula sa madilim na bahagi ng kagubatan, may mga aninong unti-unting lumalabas. Hindi sila mga basta halimaw. Sila ay mga espiritong sugatan na naglalaman ng galit at pighati. Si Lyra ay lumakad palapit sa mga ito. Hindi siya umatras. Hindi kayo nag-iisa, wika niya, at hindi kayo kailanman mawawala. Dahan-dahan, inilapit niya ang anting-anting. Ang apoy nito ay nagningning sa gitna ng madilim. Ang mga anino ay nagsimulang humupa. Ang kanilang mga mukha ay nagpakita ng pasasalamat. Ngunit bago sila tuluyang mawala, isa ang humarap kay Lyra. Isang babae na may matang punong-puno ng kalungkutan. Alam mo ba, sabi ng babae, ang sumpa ay hindi matatanggal sa isang gabi. Kailangan mo ng lakas at pasensya. At higit sa lahat, pag-ibig. Si Lyra ay tumango. Alam niyang hindi matatapos ang laban sa kapangyarihan lamang, kundi sa puso at kaluluwa. At sa gabing iyon, habang ang buwan ay tahimik na nanonood, isang bagong pag-asa ang sumibol sa puso ni Lyra. Isang pangakong magdadala ng liwanag sa mga anino. At sa simula ng bagong araw, ang kwento ng binatang nagkagusto sa aswang na may anting-anting ng sto. Ninyo, ay hindi lamang kwento ng takot at sumpa, kundi ng tapang pagmamahal at pagbabago. Sa pagsikat ng araw, naglakad si Lyra sa gitna ng bayan. Ipinagmamalaki ng mga tao ang kanyang tapang. Ngunit sa kanyang mga mata, nandoon pa rin ang lalim ng mga karanasan. Hindi madali ang dinadala niya. Ngunit hindi rin niya ito tinatanggap bilang sumpa. Ito ay misyon. Misyon na magdala ng pag-asa sa mga nilimot. Habang naglalakad, naramdaman niya ang malamig na hangin muli. Ngunit ngayon, ito ay parang yakap. Isang paalala na sa bawat laban, hindi siya nag-iisa. Sa kanyang dibdib, hawak ang anting-anting. Hindi lang ito proteksyon. Ito ay simbolo ng lakas ng puso at diwa ng bayan. At habang tumatagal, mas naiintindihan niya na ang tunay na kapangyarihan ay hindi galing sa halimaw o sa anting-anting, kundi sa tao na handang magmahal, magpatawad at lumaban para sa tama. At si Lyra, ang binatang nagkagusto sa aswang na may anting-anting ng sto. Ninyo, ay handa nang harapin ang lahat ng susunod na kwento. Hindi bilang isang biktima, kundi bilang isang tagapagdala ng liwanag sa gitna ng dilim. Ngunit habang lumalalim ang gabi, may mga bulong na muling kumalat sa baryo. Mga kwentong tungkol sa mga aninong nagbabantay sa dilim. Na kahit na may liwanag, may mga nilalang pa rin na nagtatago sa mga anino. Si Lyra, bagamat matatag, ay hindi nakaligtas sa pagdududa. Sa kanyang puso, nagtanong siya, hanggang kailan ako magtatagal bilang tagapagdala ng liwanag? Sa isang gabi, habang nag-iisa siya sa tabi ng ilog, may narinig siyang halakhak. Malamig, matinis, at walang kaluluwa. Mula sa likod ng mga punong kahoy, lumabas ang isang matandang lalaki. Ang kanyang mga mata ay mapanlin lang, at ang kanyang ngiti ay punong-puno ng kasinungalingan. Ito ba ang lakambini, wika nito? Akala mo ba makakaligtas ka sa sumpa? Tumayo si Lyra, hindi natakot.
Hindi ako nag-iisa. Hawak niya ang anting-anting na ngayon ay kumikislap ng mas maliwanag. At sa kanyang puso, muling sumiklab ang apoy ng tapang at pag-asa. Ang laban ko ay hindi lamang para sa sarili ko. Para ito sa bayan, sa mga naiwang nasaktan. At sa bawat pagsubok, mas lalo akong lalakas. Ngunit sa likod ng kanyang mga salita, alam niya. Hindi pa tapos ang kwento. At sa kadiliman, may bagong yugto ng laban na naghihintay. Sa dilim ng kagubatan, unti-unting lumitaw ang mga anino. Mga halimaw na dati natakot kay Lyra. Ngunit ngayon, sila ay dumating na may dalang lakas at galit. Hindi lamang siya nag-iisa sa laban. Marami siyang tagasunod, mga kaluluwang naghahanap ng katarungan. Ang hangin ay nagdala ng mga bulong ng mga nagdaan. Mga kwento ng pagtataksil, pagmamalupit at pagdurusa. Ngunit may isang tinig na nang ibabaw. Lyra, handa ka na ba? Ito ang tinig ni Marta. Hindi na siya halimaw. Ngunit espiritu na nagbabantay sa kanya. Si Marta ang naging gabay ni Lyra sa mga darating panglaban. At huwag mong kalilimutan, anito, ang kapangyarihan ng anting-anting ay hindi lamang sa pagpatay, kundi sa paghilom. Si Lyra ay ngumiti. Alam niyang malayo pa ang mararating. Ngunit sa puso niya may sigla. At habang lumalakas ang bagyo sa kanilang paligid, isang bagong liwanag ang sumisibol sa kadiliman. Isang liwanag na magbabago sa lahat ng kwento ng aswang, bata at anting-anting. Sa pagsikat ng araw, si Lyra ay tumayo sa tuktok ng burol. Mula sa kanyang mga kamay, kumalat ang liwanag na tila apoy na hindi nasusunog. Ang mga tao sa baryo ay nagtipon-tipon sa paanan ng burol. Ang kanilang mga mata ay puno ng pag-asa at pananabik. Hindi na tayo magpapadala sa takot, wika ni Lyra. Ang bawat anino ay mailiwanag na naglalaban. Ang anting-anting ng sto. Ninyo ay kumikislap ng maliwanag sa kanyang lig. Ito ang simula ng bagong panahon. Ngayon, tayo ang magtatayo ng bayan na puno ng tapang, pagmamahal at katarungan. Mula sa madilim na kagubatan, narinig ang mga huni ng mga ibon. Isang bagong umaga ang sumikat. At sa puso ni Lyra, naramdaman niya ang kapayapaan. Ngunit alam niyang ang kwento ay patuloy pa rin. Hindi ito pagtatapos. Ito ay isang bagong simula. Sa muling pag-ikot ng mundo, dahan-dahang nagbagong anyo ang baryo. Hindi na ito ang lugar na tinatakbuhan ng takot. Ngunit ang mga alaala ng nakaraan ay nanatiling buhay, paalala sa bawat hakbang. Si Lyra ay naging ilaw sa gitna ng dilim. Hindi lamang dahil sa anting-anting, kundi dahil sa puso niyang nagmamahal ng walang kondisyon. Isang gabi, habang siya'y naglalakad sa tabi ng ilog, napansin niyang may isang batang lalaki na nagtatago sa lilim ng puno. Ang mga mata ng bata ay puno ng takot, ngunit may apoy na unti-unting sumisindi. Lumapit si Lyra. Hindi ka nag-iisa, sabi niya, dadalhin kita sa liwanag. Hawak niya ang anting-anting, handang ipasa ang kapangyarihan at pag-asa. At sa bawat hakbang nila patungo sa bagong bukang liwayway, nagsimula ang isang bagong kwento. Kwento ng pagbangon, pagkakaisa, at walang katapusang laban sa pagitan ng tao, anino at liwanag. Ang batang lalaki ay tumingin kay Lyra ng maihalong pagdududa at pag-asa. Ano ang kapangyarihan na iyon? Tanong niya. Ngumiti si Lyra, mahinahon at matatag. Hindi ito basta anting-anting, sagot niya. Ito ay simbolo ng tapang, pag-ibig at pananampalataya. Hawak ko ito para ipaglaban ang tama at protektahan ang mga walang kalaban-laban. Dahan-dahang iniabot niya ang anting-anting sa bata. Ngayon, simulan mo ang iyong kwento. Sa sandaling iyon, ang hangin ay nagdala ng malamig na haplos. Parang bumati ang kalikasan sa bagong tagapagmana. At habang lumalakas ang hangin, naramdaman ni Lyra na ang laban ay hindi natatapos sa kanya lamang. Ito ay patuloy naman dinadala ng mga susunod na henerasyon. Sa likod ng mga bituin, ang mga anino ay unti-unting nawawala. Ngunit ang alaala ng dilim ay mananatili, paalala ng kahalagahan ng liwanag. At sa puso ng bata, nagsimula ang pag-asa. Isang bagong umaga ang sumilay. At ang kwento ng anting-anting ng sto. Ninyo ay hindi magwawakas, kundi magsisimula. Sa paglipas ng panahon, ang baryo ay unti-unting gumaling. Ang mga sugat ng nakaraan ay napagaling ng tapang at pagmamahal. Si Lyra at ang batang lalaki ay naging mga gabay ng bagong henerasyon.
Hindi na nila hinayaan na ang takot at dilim ang mamayani. Sa halip, pinili nilang itaguyod ang liwanag at pagkakaisa. Ang anting-anting ng sto. Ninyo ay nanatiling simbolo ng pag-asa. Hindi lamang bilang pangontra sa mga halimaw, kundi bilang paalala na sa kabila ng kadiliman, may liwanag na laging handang sumiklab sa puso ng tao. At sa bawat bagong umaga, ang kwento ng binatang nagkagusto sa aswang na may anting-anting ng sto. Ninyo ay mananatiling buhay. Isang alamat ng tapang, pag-ibig at pagbabago, na magpapatuloy hanggat may puso na handang lumaban para sa tama.